Sa liwat may umaga sa inyong tanan, nagapasalamat kita sa Ginoo sa gihapon sa biyak sang prices nga aton ginaatubang sa gihapon makasimba kita sa aton Dios sa espiritu kag kamatuoran. Sa sining nga adlaw aton magapamalandungan makita sa sinulatan ni Mateo chapter 24 verse 3 to 5. Pero ang aton tayo pagpamalundungan the whole chapter sa gihapon ko tani, pero magabasa ra kita sa pila ka mga verses para hindi kita maglawig sa aton nga palatukuran sa sininga adlaw. So magabasa kita sa kapitulo 24, versikulo 3 tungkol sa 5. Ang pulong sang Dios nagasining sang nagalingkod si Jesus sa bukid sa mga olivo, ang iya mga gitutunan nagpalapit sa iya nga silahanon lang. Nagpamangkot sila, sugiri kami, sano bala ini manamo kag ano ang tanda sang imo pagkari kag sang katapusan sining panahon. Si Jesus nagsabat, mag-andam kamo nga hindi kamo pagpatalamon ni bisan sino, kay madamo nga mga tao ang magakari sa akong ngalan kag magasining ako amo ang Kristo kag magapatalang sang madamo. Amo ni ang pulong sa Dios, magadukok ka sa tumulo sa pagpangamuyo sing makadali. Alam doon kagabanan na pong Diyos, sa liwat nagapasalamat kami na sa gihapon makadayaw kami sa imo sa espiritu kag kamatuoran. Nagapati kami nga sa gihapon ini among ginahimo makahatag sa imo sing kadayawan. Buligi kami Lord, hindi kami gusto sa sitwasyon nga kasubong sini. Galing Ginoo, nagapakabay kami sa imong presensya, nga kabay nga sa sining matinion ang amon nga pagpangamuyo imo na pamatian, agud matapos na ining among ginaatubang at crisis, agud Lord nakasimba na kami sa tingog, ka magkakitain na kami, kag magkakamustahanay na kami, hilway na kami Ginoo sa pagwa sa tasanapong kamapulian, tungod wala na sa crisis, wala na sa virus nga among ginakadlukan. Gani nagapangabay kami sa imong pagpagigukod sa amon. Hambal nga sa among tunga sa sining adlaw, pinatugyan namon ini tanan sa alam ni Kristo Jesus. Amen. Sa liwat may aga. Kung ninyo nadumduman sa January, the last or third Sunday sa January, sa aton nga pagpamalandong about the law of God, part 2, may isang kadira ka message nga daw nakasibukit sa aton gipamalandungan sa kagigakalatabo sa sining nga panagon, sining bulan nga aton ginatubang subong nga kabuglayan. Ang ginambal naton sa January is ano ang paglantaw naton sa sining 2020 nga tuig. Siling naton sa nagligad ang 2020 is the end of decade. Both silingon may katapusan every 10 years. And then, hindi man lang amo sina kung nagasiling kita sa nagligad na this 2020, kung natin na-obserbaran, amo ang ginatawag natin nga the year of worry. Nagkakakalba kita, may mga kabalaka kita, nga ginaatubang naman. Because pagtapos sa 2019, may madamo kita nga mga ginatubang nga masilig naton daw mga problema. No? Kung ninyo na natisiran sa pagkampal naton, may ara kita ginatubang linog o earthquake. Tapos inagyan kita sa Ursula. Tapos nakabati kita sa ginaway sa US kag sa Iran. Tapos tapos sina pag lampot sa January, may volcano eruption, naglupok ang vulkan sa Taal, and then sa January 1, nag-report tayo na mo ini nga ginano kita sa ginatawag naton COVID-19, no? So do masilig kita na ining nga tuig daw tuig sang ginatawag kahangawa, no? Kahadlok. That's why gindala naton ini nga mensahe agud nga makalantaw kita kung bala ini nga kalatabo, nagakatabo na gid man bala ini sa atong yung panahon, agud to nga mabatyagan naton kung paano ang Dios magpakigupod sa aton, kag kung paano naton maintindihan kung nagakalatabo sa aton nga panahon sa sining tinion. Ang aton nga topiko sa sining aga nagasling, understanding the last
day. Suliton ko, ang aton nga topic sa sini nga aga, understanding the last day. But siningon, lantaw naton, kung ano yung ginatawag naton last day, no? Una, hindi kita maglantaw sa kabilugan, kaya kung nilantaw naton ang anong nasulat sa Biblia, sining Matthew chapter 24. Ang verse 3 sa Matthew chapter 24, kung ninyo dira na talupangdan, may ginpamangkot dira siling sa mga disciples niya in verse 3 siya, when this happened, amo na aton una nga pagpamantungan, ang first nga aton pagpamantungan, when this happened and what will be the sign of your coming. When this happened and what will be the sign of your coming. So, muna ang pamangkot, kung ninyong nagtaong tira, ang verse 3, ang bukit man na ang pamangkot sa mga disciples sa kay Jesus Christ. So, ano ato ni Moon? Amo ni ay, o ton kikabiyay ko sa Ginoo. Always read your Bible, not your Facebook. Ikadua, o kung ano, sulit ko, always open and read your Bible, not only your Facebook. Masami-abi, mas damo ang nag-open sa Facebook, ilang minagin subong nga panagon, tungod kay gusto naton makalantaw sa mga bagong nga balita, kag malingaw kita tungod harap lang kita sa sulod sa aton nga mga puloy-an. Ikaduha, always study the Word of God. Always study the Word of God, not just to listen sa ginatawag natin preacher o kung sang wali lang sa pastor. Dapat ikaw ija mismo magatuon, magabasa sa pulong sang Dios, hindi lang manupalamati kag ginaduhulan sang wali sang mga manugwali. Okay? So amo na gali ang dapat atong nga talupang doon. Agud to nga hindi kita matalang o kung mapatalang ni bisan sino. That's why sa namangkot ang mga disciples, siling sa mga disciples sa atong text, siling ang verse 3, when will this happen and what will be the sign of your coming? Kung lang taon mo, utod kag ang mga anak sa Diyos, ang answer ni Jesus Christ, siling niya, why sa nagambal nga, hindi ko pagsubit sa inyo. Misteryo ina. Wala ko na kinakabalo, sikrito ina. But, kung inyong tulokon, in verse 4, natawa ang first two words. Dala sa inyo, tagsa-tagsa ka mga Bible. First two words ang verse 4. Anong nakita ninyo? Jesus answered. Kita nyo? Wala si Kristo Jesus nagambal nga sikrito na. Kundi sa lamang ko sila, saan mo ini mahanabo, kag diin ini mahanabo, wala nagambal si Jesus Christ nga, wala ko kabalo. Nabalaan niya. Kang nabalaan naman, kung nagabasa kita sa Bible, kung saan ko matabo, ini nga mga panahon. Sila niya, Jesus answered. In verse 4, ano na sila niya? Maghalong kamo, mag-andam kamo, nga hindi kamo pagpatalangon ni bisan sino. Kita nyo? Amo na galing ang balya. And then verse 5, sila niya, many will come in my name. Many will come in my name. Buot silingon, sila damo sa may magkari sa akong ngalan. Lantaw yung wala subong ang atong sitwasyon. Damo-damo sa mga gaklaim nga sila ang halagyan pakadto sa langit. Sila ang matuod nga dalan. Diba? Excuse me. So to amo ini ang mga signs nga gusto naton kag lantaw naton damo ang nagaklaim nga sila ang anak sa Dios. Law-law lang naton ha. Pero damo gid man nagambal nga sila ang ginapoint sa Ginoo nga anak sa Dios. Wala taon karon na kung sino mga kanakan sa Dios.
Padayon kita, nga gusto ko nga verse 5 verse kita, abot to nga hindi kita magsala sa context sining Matthew chapter 24, verse 1 up to sa pasulod na to. Pero hindi natin pagkubuson kita na natin, hindi kita manugaya. Verse 6 to 7, sining niya, the signs, amo niya mga senyales sa katapusan. Pero hindi pa amo niya katapusan, taon ta karon. Sining niya, ano ang mga sign? Wars. May pag-inaway. Wow. Sa 2019, may na-inaway ang US kagang Iran. Diba? So, do may amuna, do may kami, do ka pamahok sa pastoranan, wala ko pamahok. Sini nga, may famine, may tigulutom. Kung nang taon mo, kung magbukay ka kami sa Facebook, kag wala ka pukat Bible, mahalukan ka. No? Damo na ang nagkakalatabo tungod lang sa gutom kung hindi masuportaran ang ilatag sa tagsa ng mga pamilya. Earthquakes. Subong bisan may arat kita katubang crisis ining COVID-19, may arat yapon nga linog nagkakalatabo sa iban nga mga lugar. So damo sa nagkakalatabo. So muni ang mga signs sining naton. And then kung basahon naton ang 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Lang tawag tabi kung anong mga tanda sa ulihi nga mga panahon, sa ulihi nga mga inadlaw. Ari na bala kita sa ulihi nga mga inadlaw o kung nagasunod na bala kita sa ulihi nga mga inadlaw. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Silingan tani, tanda ini mangin mabudlay kaayos ng mga inadlaw sa katapusan ng panahon. Verse 2. Kay ang mga tao mangin maiyaiyahon, makikwarta, bugalon, palabi-labihon, wow! Mapasinapahon, di matinumanon sa ilang mga ginikanan, di mapinasinamaton. Kita nyo? Bisan ng tao mga tagaan bugas, hindi ka pasalamat sa imo. Diba? Oo, imbes ka nga mapasalamat ka, hambalo ka, ay kagamay mo lang dali sa ginatadya. Duwa lang ni katiligangan. No? Amo na, ano kagay sila niya? Wala sila sing pila sa pasunait. Wala sing kaluoy. Mapina, patuon, mainiton. Ari kita sa miniton. Lang tawa pala sa buong panahon, ang tao tungkol kay ara lang sa sulod sa kwarto. Nagapuringot ang tanan nga tao, nagainit ang ulo. No? Kapin pagit kung wala ka kwarta, nagainit pagit ang ulo. Kita nyo? Doon nagalapit kita sa inadlaw nga umihinga mo inadlaw. No? Ano pagit? Hindi lang maging mainiton, may supuri na kag mabangis. Ining word nga mabangis, gina-refer lang ini masabi sa mga sapat. Pero dire, sa mga tao, ginbutang sa 2 Timothy. Ang mga tao, maging mabangis. O nag-armook mo dyan, hindi kaya maging mabangis. No? Kung nagutom ka. Ano pagit? Matumot. Di ba? Manging maluipon. Nagahigugma sa kalipayan, labisan sa Diyos. Nagapakita na Diyos noon, pero sitwayon nila, ini, nga mga kamatuoran. Aboy ini nga mga tinalan, ang kinahamba naton, nga nagakalatabo sa ulihi nga mga inadlaw. Now, putod kagabyan ko sa Ginoo. Gamay ko lang na agyan ang ako nakitaan ka ginapasa-pasa naton sa Facebook. Ining word nga, lovers of money and lovers of themselves. Inang maiiyahon. May ginpasa sa akon sa naligad ang akon nga asawa, kagidlantaw ko ini, about sa ginatawag naton nga gina-introduce ang isa ka ibit nga tao sa aton nga panahon, ini ginatawag naton nga vaccine nga through microchip. Agod nga pwede ka na makagawa. No, gina-introduce sila sa subong nga panahon. Kung mo tulokon, si inisyal na tao, iningilit ka tao, hindi ko lang mag-mention kay basic pati ako magpreso. No?
gipunduhan ang pasiling naton ang organization sa World Health Organization, ang pinakadakugid nga kuan sang health, gipunduhan agud to nga introduce ining agenda sa aton para sa 2020 nga ID system. Putod kag apyan kag mga anak sa Dios ining microchip nga vaccine. Kag not only that, gin-introduce man niya ang ginatawag naton nga microchip nga ginatawag naton 5G nga sa diin kung antena na siya, unano na siya ibutang sa atong yakamot kag dira na tanan o cellphone na siya kung ano man na nga bagay, pero kita tanan ma-detect sa sina nga pamaagi, kita tanan ma-monitor kag wala na kita sang ginatawag naton privacy. Wow. Kung inyo initulokon, ining mga ginahambal nakon, daw na gina-introduce kita sa uli nga mga inadlaw sa nagakalatabo sa ginahambal sa Revelation chapter 13 verse 16 to 18 nga may pagpangpatin na, may pagpangtanda na. Daw ginamat-amat kita ipit nga mga Kristohanon. Daw ginamat-amat kita gapos nga hindi kita makahimo sa katon nga kawalingon nga pagsimba. So kung aton ini tulokon tanan, nagahatag kini tanan sa aton sang kakulba, nagahatag kini sa aton sang kahadlok. Tungod kay may mga ginaatubang kita nga daw hindi naton ma-explicar, hindi naton masala sa aton tagsa ka mga pangunahuna. Tungod ining mga gakalatabo, masiling naton nga daw ara kita sa ulihin ng mga inadlaw. Tungod may madamo na kita nga nabatian sa aton nga mga pastors, kag iban nga mga manugwali nga nagawali kasubong sini. So, kung natawon naton, daw ginaamat-amat kita introduce sa sini nga pamaagi. Agud to nga mabaton naton. Pero kung ikaw sa Kristohanon, kaya kaintindi, kaya nakatuon sa sining aton nga ginatubang subong kag nakabasa sa pulong sa Dios, makasiling ka nga daw hindi ako gusto sini. Yes. Ari kita sa ginatawag naton nga technology nga henerasyon. Tanan na lang ara na tanan. Kag ginapahapos ini tanan. Why nakabalo kung anong purpose sini, kung ano ang magkalatabo sini, pero kabay nga ang tagsa-tagsa naton ka mga ginaobra sa aton panimalay, sa aton nga pangunahuna, kabay nga ang aton nga ibaskan amo ini ang pulong sa Dios, aton nga hindi kita matalang kag patalangon sa libisan sino man nga tao. Look at verse 8. Sa Matthew chapter 24 verse 8. Siling niya, at ito tanang inambal ko. Ambal niya sa verse 8. Lataw sa inyo gid mga Bible. Siling niya dala, in Matthew chapter 24 verse 8. Jesus said, all these are the beginning of birth pain. Siling niya, all these are the beginning of birth pain. Ini tanan na nagakalatabo sa atong tagsa-tagsa ka mga kabuhi, ining kabudlayan, ining nilupok, ining earthquake, ining virus, ining pamigado, siling sa Ginoo sa verse 8, si Kristo Jesus mismo naghambal siling niya, ini tanan panugod pa lang sa kasakitan kag kabudlayan nga atong ginaatubang. But it's not the end, but the beginning of pain. Pain. Wow. Why ko nagapang pamako ka, pero ako nang ginambal sa aton Kristo Jesus. Ikaduha, excuse me. Ikaduha, siningiginan ako ang unang punto, when will this happen and what will be the sign of your coming?
Ikaduha diri, the end will come by preaching the kingdom of God. The end will come by preaching the kingdom of God. Verse 14 in Matthew chapter 24, verse 14. Lantaon ta, sila niya, kag ining maayong balita na nungod sa ginarian, iwali sa bukos nga kalibutan, subong saksi. Sa tanan nga kapungsuran, kag ugaling magaabot ang katapusan. Subong saksi. Sila niya di ba? And this good news, sila niya sa English version, sa New Translation, English version, sila niya, in this good news about the kingdom will be preached through all the world for a witness to all people, and then the end will come. Otod kagabyan ko sa Ginoo amuning buot ko silingon. Ang katapusan nagadepende sa imo kag sa akon. The end depends on you and me. Why? Because otod kagabyan mo sa Ginoo amo na ang gihambal sa Mateo chapter 24 verse 14. The coming of Messiah is controlled by the church according to the Matthew chapter 24 verse 14. So otod kagabyan ko sa Ginoo ang katapusan gali nga panahon ara nakasalalay sa mga kamot sa iglesia nga mawali sa niya, and this gospel will be preached to all the world. This gospel, anong gospel? The kingdom of God. So amo niyang buok siningon o kagabyan ko sa Ginoo kung mawali na ang ginarian sa Ginoo sa bukos nga kalibutan, then the end will come. Matthew chapter 24 verse 37. Ano bala ang mga signs kag ang makakatabo sa katapusan nga panahon? Sila niya, Matthew 24 verse 37. Christ says, the end is just like in the days of Noah. Sila niya, ang katapusan nga panahon kasubong sang adlaw ni Noah o ni Noe. Ano bala ang nagkalatabo sa adlaw ni Noe? Oto kagabyan kag mga anak sang Dios. Anong nagkalatabo sa satong adlaw ni Noe? Sila niya, ang tadlaw sang adlaw ni Noe, ang tanang nga tawo nagakinaon, nagainom, nagapalangasawa, kag nagapalamana. Top gid sa tion nga si Noe nagsulod sa arka. Buot silingon sa tong time ni Noe, ang tawo nagakinasadya, nagakinalipay sa ilatag sa tagsa kagwalingon, kag wala nagasapak sang pulong sang Dios. Amo galina ang adlaw ni Noe. So that's why siling sa Ginoo sa kay Noe, Noe, himo ka sang arka. Kag sa tapos mo nga mahimo ang arka, kag makasunod ka sa arka, then the rain will come. The rain will start. Lantaon niyo pala, utod kagabyan ko sa Ginoo. Manotisyaran niyo ha. Sa tion nga si Noe kag si ang ato nga Ginoo nagistorya nga magahimo pala sang arka, kung inyo nanotisyaran, ang inambal sa niya, the rain will start, ang ulan ready na. Umpisa pa lang sa paghambal sa Ginoo. Sa paghambal sa Ginoo nga si Noe magaobra sang arka. Ang ulan ready na gayahatag sa Dios sa sadtong mga tinion. But utod kagabyan ng mga anak sa Dios,
But the rain had to wait until Noah nga matapos siya ang arka. Ako yung punto sa inyo, no? Ang Ginoo nag-istorya kay Noe nga magahimo sa arka kay mag-aanaw. Sa umpisa pa lang sa adlaw, first day nga ginhambal sa Ginoo ina, ang ulan ready na nga magtupad. Pero ginahulat sa Ginoo nga matapos ang assignment ni Noe, nga matapos siya ang arka agud nga magatupa ang ulan. Meaning, utod kagabihan ng mga anak sa Diyos. The rain was in God's control. But when it come, kung paano siya mag-abot, was Noah's control. Buot siningon, ang ulan, control sa Ginoo kung ara pa sa ibabaw. Pero kung paano siya mag-abot, sinuwa na sinaabot control kay nga aman amuni ay. Kung sinuwe, natapos siya ang arka, 20 katuig, kag-close siya ang puwerta sa arka, ang ulan maabot. Kung sinuwe, natapos siya sa 50 katuig ang arka, kag-close siya, kag nagsunod sila, ang ulan mag-aabot. Sa sinuwe, natapos siya 120 years, kag nagsunod siya sa arka, ang ulan nag-abot because nagsunod na siya. Utod kagabyan ko kag mga anak sa Dios, amuni ang buot ko silingon. Kung ang pulong sa Dios mawani sa bugos nga kalibutan sa iglesia, then the end will come. Ang garina ang buot ko silingon. Utod kag mga anak sa Dios. Buot silingon, Jesus is waiting sa iglesia nga matapos siya ang iya assignment agudto nga makabalik siya according sa Matthew chapter 24 verse 14. Ano ang iwaliya? Ang ginarian sa Diyos. Ginharian sa Diyos. Ano ang ginarian sa Diyos? Lantaw naton, the kingdom of God. The concept and purpose of God's kingdom. Una, God's purpose was to establish His family of sons, not a servant. Buot siningon, amo ni ang tinutuyo ang konsepto sa ginarihan sa Ginoo bisan pa diri sa sining nga kalibutan. Gusto niya nga i-establisar ang puloy-an kag ang ginarihan niya kaupod sa iya mga kaanakan, hindi sa iya mga kabulig. That's why ginatawag kita sons of God, not a servant. Because utod kagabihan ko kag mga anak sa Ginoo, madugay na nga mga tinuig, kag madamo na nga mga tinuig, nga ginatudlo sa aton nga we are all the servants of God. That's why nanamiyang kita maghambal, magkanta, make me a servant, humble and meek. Pero why ka mo kabalo, utod kagabihan ko sa Ginoo? Even si Jesus Christ, wala naghambal, kag nagway sa may nagwa sa bibig sa Ginoo naton, nga gitawag kita niya nga servant. Kung ninyo tulokon in John chapter 1 verse 12, madamo gid man ang nagtuo sa iya kag ginhatagan sang Dios sing kinamatarong nga mangin anak sang Dios. Lantaw ta. John 1:12. Amo kanini ang rason kung nga ang Ginoo gusto iya i-establisar ang iya puloy-an kaupod sa iya mga kanakan, hindi ang iya nga mga servant. Sila yet all who have received Him and those who believe in His name, He gave the right to become children
of God. Wala na ginabutang nga to become a servant of God, kundi children of God. Even si Jesus Christ, why natawag sa aton nga servant? Gitawag kita friend. John 15:15. Hindi ko kamo pagkatawgon nga mga sulugoon, kaya ang sulugoon wala kay balo sa iya, hindi mo ginaimo sa iya galon, kundi kinatawag ko kamo nga mga abyan nakon. Otod kagabihan ko sa Ginoo, that's why amuni ang gusto sa Dios kay hambal kagibutang sa tong pangunahuna nga kita tanan anak sang Dios. We are all children of God or sons of God, not a servant. Prangkang istorya, kung ikaw may bata, ikaw maghambal sa imo, tay, hindi na ko pagtawagan yung mga bata, itawa lang ko nga imo sulugoon, na naminan ka. Di ba hindi? Tapos kung magkaon ka mo sa lamisa, ato saya sa sagwa o sa kusina, tayo hindi ko magpupod sa inyo, kaya hindi ako ya inyo kabahin, ako yung sulugoon. Pero bata mo. That's why, amo ni ang gusto sa Diyos, kaya palantaw sa aton, gusto niya nga ikaw kag ako, nga mabutang sa itong pangunahuna, at kita tanan mga anak sa Diyos, not His servant. Religious or religion ang nag-title sa aton nga servant. But God never gave us that title sa aton sa kakabuhi. Wala siya naghatag sa aton sa sinang nga titulo, kundi ang reliyon ang naghatag sa sinang aton nga titulo. Humility or false humility hindi manahi. Utod kagabihan ko sa Ginoo. Nagasakit ang ulo sinan sa atong Diyos. Why? Basahon ta ang story sa prodigal son. This is the religious concept. Luke chapter 15 verse 18 to 19. Amo ni ang konsepto sa religion. Utod kagabihan ko sa Ginoo. Hindi inibago nga doktrina, kundi ginakayo ini naton ang atong tagsa-tagsa sa konsepto. Luke chapter 15 verse 18 to 19. Silingan nila, utod yung mga anak sa Diyos, silinya, mapauli ako kag magkasiling sa ako na bay. Tay nakasala ako batok sa Diyos kag sa imo. Hindi na ako tapos, that is religion. Religion nga concept, or religious concept. Sili niya, hindi na ako tapos nga pagkatawgon nga imo anak. Kabiga ako nga imo isasang mamumugon or servant. This is the concept of religious. O gagabyan ko sa Ginoo, or konsepto sa mga reliyon. But in God's concept is different. Luke chapter 15 verse 20 to 23. Silinga dira, utod kag mga anak sang Dios. Gani nagpauli siya sa yamay. Sa malayo pa siya sa ilabalay. Ari ang konsepto sa isa ka Dios nga gusto niya ipapatsag sa aton nga ikaw kag ako hindi servant kundi iya anak. Sa malayo pa siya nagdalagan ng yamay kay do natunaw ang iya tagipuson kag napuno si kaluoy dumalagan kag ginhakos siya ang iya anak kag ginhalukan. Imagine bala sa tutunan nga pagpangabuhi kung anong kahiklawon sa imo nga amay. Then, sila isang bata tayo, sila isang amay, kung sa atong nga realidad nga kabuhi samtang nag-aambal paguro ang bata, ang amay, tatama-tama na. Diba? Tayo, hindi na ako pagkatapos, hindi, tama na. Why? Because the father said, siya ining akon anak na dula,
kag subong nakita ko na. Agod nga mapamatudan ko nga siya mangyapon ang akon anak. Hindi na siya na-conserval kundi anak ko gid siya. Suksuki siya sang sing-sing. Otoy kagabyan ko kag mga anak sa Dios. Ring on his finger is a sign of his identity sa sinang panimalay. Ikaduha, siniya suksuki siya sa matahong na bayo. Ang bayo is a sign of his status sa sinang puluyan. And then shoes, sandal o sapatos, sa ibang translation, is a symbol of right standing in that family. And then sila isang amay, ihawi siya sang baka. Utod kagabyan ng mga anak sa Diyos, this is a special royalty nga ginahimo sa isa ka amay sa iya pamilya. Amuni ang konsepto sang kingdom of God nga dapat naton iwali sa sini nga panahon. The kingdom of God is called good news. Why? Because tinatawag ini good news because it does not oppress or depress or suppress people. Wala siya nag-oppress, wala siya nag-depress, kag pinapunggan ang tao, kundi He set them free to set with Christ in heavenly kingdom. Amuni ang gusto sa Diyos kay palantaw sa aton. The kingdom on earth sa siniya kung nataon naton, lain sa kingdom of heaven. The kingdom of earth sa sining tinion sa atong pagkabuhi is different. Why? Because people are dying to protect their king or their presidents. But in God's kingdom, the king died to protect his people. Amo na ang kinalain sa ginarian sang duta kag sang ginarian sang langit. Ikatatlo, the kingdom on earth. Amo na yung ginahimo sa tao. Gina-secure nila ang alagyan kag dalanon sa ilang king or sa ilang president. Pero utoy kagabyan ko sa Ginoo, ang kingdom of heaven niya is different. Ang ginarian sa langit nga dapat natin iwali is different. Why? Tungod kay ang hari, ginbayaan ang langit, ginbayaan ang trono, nagwa sa sagwa, kag nag-in-open ang gate kag ng sining, whosoever will. Ang bisan sino nga magkanto ka magkarisa kon, pwede na makakari. Pero diri sa sining ginarian sa langit sa duta, kung gusto mo magkanto sa trono o kung sa palasyo, dapat may ala ka ginatawag nga transaksyon o kung ma-set ka sa time, ahead of time, 1 year before. Adit pagsunod mo, damo kang gwardya nga mag-aagyan, kwartahan nga mag-aagyan. Andin pag-abot mo, hindi ka pa makapalapit sa dali-dali sa presidente o sa hari. Pero diriya, sa ginarihan sa Diyos nga dapat naton iwali sa ubos nga kalibutan. Kaya ang Ginoo nagahambal, ang bisan sinpo nga magsunod sa akon, libre, pwede gid makapalapit sa akon. The kingdom of earth, utod kagabyan ko sa Ginoo, hindi ka makapalapit, kag makatandog lamang sa trono sa king. Matutungod gina niya. Hindi ka makapungko sa pulungkuan sa hari. But in God's kingdom, God said, "Come and set with me." Amuni ang pulong sa Diyos sa sininga aga madamong pasalamat and God bless us all.